So itong breadboard, ginagamit siya sa prototyping para makagawa ng prototype ng isang circuit bago siya i-apply sa real life situation. Ang breadboard, merong dalawang terminals, positive tsaka negative. Dito dumadalo yung positive charge tsaka negative charge papunta dito sa terminal. Bawat terminal, kapag sinalpa ka ng jumper wire papunta sa positive, positive ang buong linya. Ganon din sa negative. Ito ang mga common parts na ginagamit natin sa breadboard. Unang-una, itong LED. Ang LED ay isang light emitting diode kung saan dinadalawin siya ng current sa isang direction tsaka umiilaw siya. Ang LED is meron siyang polarity, meaning ang polarity is merong positive side tsaka negative side. Sa LED, ang positive side nito ay itong mahaba at ang negative side niya is itong maikli. So ito naman ang jumper wire. Ito ay isang male to male jumper wire. Ang male to male, ibig sabihin may pantusok siya, at sa female naman is wala siya nitong pinato kasi tinutusukan siya ng male. Next naman na pinaka-common is itong resistor. Ito ay isang 5 band resistor at ginagamit siya para ma-resist ang current, lalong-lalo na kapag gumagamit ka ng isang LED. Component naman natin is itong mga capacitors. Meron dito dalawang uri ng capacitor, itong electrolytic and ceramic. Sa electrolytic naman, meron siyang polarity, meaning may positive side is itong mahaba at negative side itong maikli. Sa pagbasa naman ng electrolytic, makikita nyo na meron siyang mga value dito. Dito, ang una natin makikita is 40 plus 105 degrees Celsius, meaning yun yung tolerance niya sa init. Next naman is itong 100 UF. Ibig sabihin, 100 microfarads ang kaya niya and 25 volts. Ang dapat tandaan sa paggamit ng electrolytic na capacitor is yung polarity talaga. Next naman ay itong ceramic na capacitor. Itong ceramic na capacitor, wala siyang, unlike ng electrolytic, wala siyang polarity. Ibig sabihin, either side pwede siya maging positive at negative. Sa complex circuits and connections naman, meron tayong tinatawag na IC or integrated circuit para doon. Itong mga IC na to is meron siyang transistors, resistors, and other components na nasa compact form na para hindi nakalat-kalat yung mga circuit natin. Itong una nating IC is the timer IC or the NE555. Itong timer IC na to is meron siyang 8 pins and mapapansin nyo may notch siya sa unahan. Itong notch na to ang nag-indicate na yun yung unahan niya and nasa left nun ang first pin. Ang pagbasa ng pin naman nito is from left to right na pa U-shape. Ibig sabihin, first pin hanggang 4th at 5th pin hanggang 8th pin. Ang pin ng timer IC is ang first pin niya is palaging negative siya, and ang 8th at 4th pin is yun yung positive. Ang second naman is nakakonect siya sa 6th. Pwede mo siyang i-connect sa capacitors para mas buo yung connection niya. Ang third naman is yung output pin na pinagkoconnect ng LED at ng iba-iba pang components. Ito namang 7 is nakakonect siya sa potentiometer or sa buttons kung gusto mong i-control yung output niya. Ang next IC naman natin is itong CD4017BE. Isa siyang decade counter, para siya ng NE555 pero decade ang kinakount nito. Ito naman is para siya ng NE555, meron siyang notch at ito meron din siyang tuldok na kung saan ini-indicate niya yung first pin na nasa left. Pa-U-shape lang din ang pagbasa ng pin nito. At meaning ito yung 1 to 8 at 9 to 16. Sa pagbasa ng pin nito, ang pin 1 to 7 and 9 to 11 is yung output pin. Ibig sabihin, doon nakakonect yung mga LED and other components.
Ang mga negative pins naman ito is 8, 13, and 15. Ibig sabihin nakakonect siya sa negative side. Pwede mo siyang i-common. Ang out pins naman ito is itong 16. Ibig sabihin siya yung positive pin. And nakakonect siya sa positive side ng circuit. Itong jumper, pinanak ko siya sa isang terminal dito. Ibig sabihin, positive na siya. Kapag nag-connect na ako dito, magiging positive na itong isang terminal na to. Next naman is either LED or resistor. Sa circuit natin, pwede itong magkabaliktaran. Pwedeng mauna ang LED, pwedeng mauna din ang resistor. Ang gagawin natin is, uunahin muna natin tong resistor. At ang resistor na to is, ito yung 5 band. And meron siyang 220 na resistance. Last naman, para mabuo yung circuit natin, i-connect natin yung negative side nitong LED papunta sa negative side ng circuit, ng breadboard natin. So, connect natin siya sa linya and papunta sa negative. So, ito na yung ating power supply and nakakonect siya sa outlet. Ngayon nag-output siya ng 5.73 volts. Pwede natin siyang i-adjust gamit itong knob. Sa circuit natin, kailangan lang natin is 6 volts. Kaya i-adjust ko siya papunta sa 6 volts. Ayan, okay na yan. Mahalaga na nasa 6 volts lang siya para hindi overcurrent itong circuit natin, para hindi siya sumabog. So, nag-ilaw na yung LED natin. Ibig sabihin, tama yung connection natin and nasa tamang voltage tayo.